Hello guys, it's me again, Krong TV, and today's video pag-uusapan natin ang isa na namang story tungkol sa ating paboritong anime at manga series na Boruto Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na mga videos. Sa video ito, pag-uusapan natin ang pamanang kapangyarihan ni Naruto kay Boruto at Himawari. Alam naman natin na si Boruto at Himawari ay magkapatid at sila ay anak ni Naruto Uzumaki at Hinata Hyuga. At alam nating lahat na si Hinata at Naruto ay mga malalakas at matalinong ninja ng Konoha. Kaya naman, hindi malayong si Boruto at Himawari ay maging mga magagaling na ninja katulad ng kaniyang mga magulang. Ang lakas at abilidad ni Boruto at Himawari ay hindi nalalayo sa lakas na taglay ng kanilang mga magulang na parte ng mga pinakamalalakas na tao sa Konoha. Si Hinata, nakasapi ng Hyuga clan, ay talaga namang napakalakas at gustong-gusto rin siya ng isa sa mga miyembro ng Otsutsuki na si Toneri Otsutsuki. At si Naruto naman ay alam naman nating kung gaano nga ba siya kalakas dahil sa mga ipinakita niya sa iba't ibang mga laban. Lalo na noong pinangunahan ni Naruto sa mura niyang edad ang pakikipaglaban sa 4th Great Ninja War, which is ang kalaban nila ay si Madara Uchiha. At dito nga ay maraming napahamak at nasaktan. Dagdag pa rito, matapos ang digmaang ito, si Naruto ay naging Hokage at kinilala na siya ang greatest ninja sa Shinobi World. Kahit pa si Amado ay believe at alam ang kapangyarihang tinataglay ni Naruto. Ang mga tinataglay na kapangyarihan ngayon ni Naruto ay talaga namang pinaghirapan niya ng ilang dekada. Kasama na rito ang mga pinagdaanan niyang pag-iwas at takot pangmamaliit sa kanya ng ibang mga taga-Konoha at inakalang siya ang pinakamahinang ninja sa Konoha. Hanggang sa nakalaban niya si Pain upang iligtas ang Konoha laban sa pagwasak ni Pain. At ngayon, siya na ang pinakamalakas na ninja sa Konoha o kahit pa sa buong anime at manga series. At dito din ay naabot na niya ang kanyang mga pangarap at maging ang kanyang kaligayahan. Siya na ngayon ay may dalawang anak kay Hinata Hyuga at ito nga ay sina Boruto at Himawari. Ito ang mga bunga sa lahat ng kanyang paghihirap at pagsasakripisyo. Hindi imposibleng mamana ni Boruto at Himawari ang halos lahat ng kapangyarihang taglay ni Naruto, katulad na lang ng Rasengan at Kage Bunshin na natutunan ni Boruto, at alam naman natin na ang teknik na ito ay main teknik ni Naruto. Maliban sa mga teknik na ito, narito ang 6 na teknik na maaaring mamana directly or indirectly ng mga anak ni Naruto na sina Boruto at Himawari. Number 1, the existence of Kurama. Si Kurama ang pinakamalakas sa Siyam na Biju, ay isa rin sa legacy ng Uzumaki clan at mga ancestor or mga ninuno nito dahil nagawa nila itong masil gamit ang Fuin Jutsu. Ito ang pinakamalakas na sealing technique. Ang unang Jinchuriki ni Kurama ay isang miyembro ng Uzumaki clan at ito nga ay si Mito Uzumaki at sumunod naman si Kushina Uzumaki at maging si Naruto Uzumaki. Si Naruto Uzumaki ang naging dahilan kung bakit nawala ang galit ni Kurama sa mga tao at nagawa nitong magtiwala kay Naruto. Si Kurama ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan at kaya nitong mabuhay ng ilang libong taon. At iba dito si Naruto na isang tao. Kung sakaling mangyaring mamatay si Naruto ay malaki ang posibilidad na isa sa mga anak niya ang magmamana rito. At dito nga ay hindi tatanggi si Kurama at poprotektahan rin niya ang anak ni Naruto. Number 2, the successor of Frog Sage. Kahit pa sabihin na si Konohamaru ay mayroon ng contract sa isa sa palaka sa Myoboku, ay hindi ibig sabihin nito na siya na ang papalit kay Naruto na pinagkakatiwalaan ng mga Tots. Katulad ng Great Tots na si Gamamaru, Mr. Fukasaku at Mrs. Shima. Ang pinagkakatiwalaang shinobi ang makakarating sa Myoboku at mga makakakuha ng Tots contract tulad ni Naruto at Jiraiya at maging ang hermit or ang mga ermitanyo ng mga Tots gaya ni Naruto at Jiraiya. Si Boruto at Himawari ay posible ding maging katulad ng kanilang ama at maging kapalit ni Naruto bilang Frog Hermit. At hindi rin malabong si Himawari ay maging isang kunoichi at maging isang Tori recluse at maging front sa pakikipaglaban.
At si Boruto na madadagdagan pa ang kanyang kapangyarihan sa Myuboku Mountain ay magiging isang napakalakas at sa kanyang creativity at paggamit ng ninjutsu, siya ay makakagawa ng napakalakas na jutsu na hindi pa nakikita ng iba. Number 3, still determination. Si Naruto na isang genin ay mayroong kakaunting kapangyarihan at pinagtatawanan ng ibang tao. However, siya pa rin ay nagpapakahirap makamit lamang ang kanyang mga nais. Halimbawa na lamang noong gusto niyang makagraduate sa Ninja Academy, siya ay napilitan na kunin nang walang paalam ang Forbidden Scroll na sinuggest naman ni Mizuki. Pinag-aralan ni Naruto ang teknik dito at nagawa niya ito ng mahusay at pulidong-pulido. Bukod pa rito, ang teknik na ito ay nasa high level, kaya naman siya ay nakapasa at naging genin. Ang kanyang mga mithiin ay hindi nahinto dito dahil sa kagustuhan rin niyang maging Hokage. Ang galit at inis sa kanya ng mga tao sa Konoha ay hindi naging hadlang upang makamit niya ang kanyang mga pangarap. At hindi rin siya nagkaroon ng sama ng loob sa mga taong gumawa sa kanya ng mga masasama at sila ay tinulungan niya at iniligtas sa pag-ataking ginawa ni Pain sa Konoha. Hindi malayong ang ugaling ito ni Naruto na determinado ay mamamana ng kanyang anak na ngayon ay nakakakitaan na natin ng ganitong ugali si Boruto at si Himawari na hindi sumusuko sa kanilang unang misyon. Number 4, Elements of Kekkei Genkai. Dati si Naruto ay nakakamaster lang ng iisang Kekkei Genkai at ito nga ay ang Wind Release. Ngunit matapos nga nitong mabigyan siya ng chakra ng ibang biju katulad ni San, Shukaku, Gyoki at iba pa, siya ay nagkaroon ng dagdag na lakas at form ng Kekkei Genkai tulad ng lava at magnet element. Ang dalawang ninjutsu na ito ay tinataglay ng dalawang beast na sina San at Shukaku. Kahit pa matagal na itong nangyari ay nagagamit pa rin ni Naruto ang chakrang ito katulad noong nilabanan niya si Delta gamit ang lava. Kung ang ama nila ay mayroong tinataglay na Kekkei Genkai, hindi rin malayang makuha ito ni Boruto at Himawari dahil sa genes na dumadaloy dito. Number 5, 1000 Kage Bunshin. Ang 1,000 shadow technique ay isang high-level technique kung saan sa kasalukuyan ay si Naruto pa lamang ang nakaka-perfect sa paggamit dito. Si Boruto at Himawari ay hindi pa nagpapakita ng ganitong ability pero hindi imposibleng kaya rin ito ni Boruto at Himawari. Ang kaya pa lang ngayon ni Boruto ay 4 na bunshin dahil sa limitado niyang chakra, ngunit hindi imposibleng magawa ito matapos niyang mamaster si Momoshiki at dito ay makakaya niyang makagamit ng chakra ni Momoshiki at dito makakagawa na siya ng 1,000 bunshin. At si Himawari naman ay isa sa matalinong bata at hindi pa natin nakikita ang tinataglay niyang chakra capacity. Si Himawari ay descendant ng mga Uzumaki na mayroong napakalaking chakra capacity, kaya naman hindi malayong magawa at mamaster din niya ang shadow clone technique na tinataglay ng kanyang ama. At kung siya ay maging Jinchuriki ay hindi malabong magawa niya ito. Number 6, Hokage Robe. Ang Hokage Robe ay sumisimbolo sa pagiging magaling ng isang Hokage, kagaya ng 4th Hokage na isang iconic na si Minato Namikaze. Si Naruto ay mayroon ding Hokage Robe. Kung sakaling si Boruto ay susundin ang yapak ni Sasuke at poprotektahan ang Konoha, ibig sabihin si Himawari ay makakakuha ng titulo ng pagiging Hokage katulad ng kanyang ama. So guys, sa tingin nyo, maliban sa 6 kong nabanggit, ano kaya ang kapangyarihan, ugali o mga abilidad na maaaring mamana ng dalawang anak ni Naruto na si Boruto at Himawari? So, any comment and suggestion, just comment down below. At dyan, nagtatapos ang video ito. Hope you like it!